Magluluto naman nga tayo ng ginatang mga lamang ugat gaya ng kamote. Kaya halika na at samahan mo ako sa panibago nating araw. Maado adlaw dahil meron pa nga tayo ditong mga tangkon na tinatawag nga sa buntuanon itong mga root crops gaya nga po ng kamoting kahoy. Eka ko ay alutuin ko na kesa naman nga masayang at mabulok dito sa lagayan. Ito nga po ay galing pa ng Banton. Mga tanim nga po ito ni Mother Dear. Aba ay meron pa nga ditong ube. Tama at pwede tayo magluto ng ubi jam sa bagong taon. Tingnan nyo naman at violet na violet ang kanyang kulay. O, di ba? Tapos eto nga ay pwede na nating lutuin. Naku, ay ating agataan ngayon. At kaya naman inumpisan ko na nga yung pagbabalat nitong kamote. Naku, baka abutan nga tayo ng siyam-siyam. Naku naman. Naku, napakasarap nga itong gawing pang merienda. Kapartner nito ay mainit na kape. Naku naman, kapag ito ang yung merienda, aba, ay hayahay na nga po ang buhay. Ay, charot. Ito nga po yung mga pabaon sa amin ni Mother Dear patungo nga po dito sa syudad na nagmula pa nga po ng isla ng Banton mula doon sa kanyang mga taniman. O, diba? Para nga hindi masira itong ating mga dala na galing nga po ng isla, abay alutuin na nga natin kaysa naman masayang, hindi ba? Ay nakakapanghinayang naman kapag makita mo itong masisira lang. Naku, buti pa ay lutuin na natin para ating nga po mapakinabangan. Ito ang padala ni Mother Dear. Naku, iba't ibang klase nga po ng root crops. Meron kamoting baging, kamoting kahoy, merong apale, o diba saan ka pa? Napakasarap nga po neto gataan. Tapos yung balot na balot sa gata, ay nako naman. At yan, tapos na nga natin mabalatan lahat itong ating root crops. Siyempre, hugasan natin na ito na mabuti bago nga natin ilagay doon sa kawali at bago natin gataan. O tignan nyo naman, ito at kalalaki nga po ng kamote. Iyan nga po ay apale, may kamoting kahoy, may kamoting baging, o diba? Nako, mamaya isasandukan kita para naman meron kang pang merienda. Charot. At syempre, ako nga po yung nagpapasalamat kay Mother Dear sa pinadala nga po niya nito mga root crops. Sinisigurado ko na hindi nga po masasayang itong kanyang mga pinadala sa amin. Bali, naghanda na nga po ng isang kawali at inuna ko nga pala dyan yung mga kamoting kahoy kasi kung uunahin natin itong mga kamoting baging, naku, napakadali nga po siyang maluto at madali siyang lumambot. Tapos susunod ko dito yung apale, tapos iibabaw natin yung kamoting baging. So, eto na nga. Pero bagong lahat, naku, pupunta muna tayo ng tindahan at bibili nga po tayo ng nyog. Doon nga po sa talipapa ni Mang Istong. Bali, kagaya ng sabi ko, malapit nga lang ito at nilalakad ko nga lang ito patungo doon sa kanilang talipapa. Bali, bibili nga lang po tayo ng isang malaking nyog para panggata doon sa ating lulutuing root crops. At ilan sandali pa ng aking paglalakad, eto, narating ko na nga rin itong talipapa kung saan doon tayo bibili na nga po ng nyog. Pagkatapos noon, syempre, ipapakayod ko na din kay Kuya para naman maggagata na tayo. Meron nga nitong naka-ready na pero mas gusto ko nga yung talagang kayod kasi mas matatansya ko yung paggata nga doon sa ating lulutuing root crops. Ilang sandali pa eto't natapos na nga ni Kuya yung ating pinakayod na nyog. Bali, ito nga lang talaga yung sinadya ko dito sa talipapa ni Mang Istong at pagkatapos nito, syempre, uuwi na agad ako ng bahay at para maluto ko na nga yung ating ginatang mga tangkon o yung root crops. At nung matapos ko nga yung bayaran, syempre, ibinigay na nga sa akin ni Kuya at eto na nga yung ating pinakayod na nyog. O, diba? Bali, ang ating niyog ay nagkakahalaga nga lang ng 35 pesos kasama na nga po yung pagkayod. O, paano? Halika na at samahan mo na ako ng pauwi ng bahay at para naman makapagluto na tayo ng ating pangmerienda. O, diba? Pagdating nga dito sa bahay, nako, agad ko na nga inasikaso itong ating nga pong niyog at para nga po atin ang magata. Bali, ginagawa ko dito ay pinipiga ko nga muna siya para sa ating gakang gata. Pagkatapos yan, syempre, magpipiga ulit ako ng panibago para doon sa pangalawang gata. At yun nga po ang ating uunahin na panggata doon sa ating nga pong lulutuing root crops. O, diba? Kapag nagluluto nga ako nito, syempre, sineseparate ko yung pangalawang gata at saka yung pinakakakang gata. Kapag malapit na nga pong matuyo, yung pangalawang gata ay nilalagay ko na nga yung pinakakakang gata. Naglalagay nga pala ako ng asin panlaban doon sa tamis nitong ating lulutuin. May mga nagluluto nga ng ganito na isa nga lang yung ginagawa nilang piga doon nga po sa gata. Kaya ko minsan, kapag luto na itong mga root crops, may sabaw pa nga doon sa ilalim. Mas gusto ko nga talaga yung malhapot nga po sa pagkakagata. At yan, eto, at isinalang ko na nga dito sa kalan. O, diba? Puno nga itong isang kawali. Saktong-sakto nga doon sa kanyang lagayan. Naku, mamaya lang, ito'y maluluto na at makapag-merienda na tayo mamaya. O, diba? Kayo rin ba guys, kumakain ng mga ganitong root crops, mga ganitong pagkain? Naku, mas gusto ko pa nga kumain ng mga ganito, tapos kapartner mo mainit na sabaw. At nung natuyo na nga yung pangalawang gata
pinaglutuan natin kanina. Eto at naglagay naman nga ako ng 3 kutsara nga po ng asukal para naman pantamis dito sa ating gata. At syempre, inilagay ko na nga rin dito yung ating pinakakakang gata. Matapos yan syempre, pakuluan natin hanggang sa lumapot na nga po yung kanyang gata. O diba, ganyan nga po ang aking style sa pagluto nga po netong ginatang mga root crabs. Alam nyo ba guys na napakalaking tulong nito sa ating buhay ang pagkain nga po ng mga root crabs. Unlike nga po sa pagkain ng white rice na mga karne dahil ito ay tumutulong para mas lalong tumibay nga po ang ating pangangatawan. Kaya nga yung mga matatanda doon sa aming isla, 85 years old na ay nakakapagbungkal pa nga ng lupa para makapagtanim nga po ng mga root crops. Kaya napakalaki nga po ng pinagkaiba ang pagkain nga po natin ng mga natural na pagkain gaya nga po nito mga root crops kesa nga po sa karne. Pero hindi ko naman sinasabi na wag tayong kumain ng mga karne. Basta hinay-hinay lang at wag nga pong sosobra dahil lahat ng sobra ay alam naman natin na nakakasira ng ating nga pong pangkalusugan. Kaya ingatan po natin ang ating mga kalusugan. Kahit mahirap, kahit maraming problema, ay napakasarap pa nga rin talaga mabuhay sa mundong ibabaw. At yan, luto na nga itong ating creamy root crabs at sana nag-enjoy ka muli sa iyong panonood. Huwag mo sanang kakalimutan mag-like and share netong ating video. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye!